Magampo kitang tanan mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Salamat pong marami sa dakilang pribilehiyo na binigay mo sa amin sa oras na ito. Malaya kami makapagbigay, papuri, pasasalamat sa iyong dakilang banal na pangalan. Salamat po sa paglangis mo, sa mga banal na gawain mo, God. Salamat sa iyong banal at matamis na presensya. Mahal na Panginoon, narito kami humihinang habag kapatawaran. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Pagpalain mo po kami lahat sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Alisin niyo po ang mga hadlang ng kaaway. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y dadako na po sa pagkikinig sa banal na salita ng Diyos. Praise the Lord. At purihin natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praises, glory, honor, and majesty belongs only to our loving Savior Jesus Christ. We give double honor to our dearly beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to the beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Mayong buntag kanatong tanan, maigsoon, praise the Lord. O ganyan kita karon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Magaigsuunan yan, dam nato itong balang kasulatan. Praise the Lord, hallelujah. So ang ating topic, mga minamahal, ating topic sa umagang ito, itong tinatawag na spiritual thirsty. Spiritual thirsty. Spiritual na kauhawan. Amen. Purihin nating dakilang Diyos. Sa umagang ito, mga minamahal, praise the Lord, tayo po ay napakapalad, mga kapatid. Amen. Sapagkat pinagpala tayo ng Diyos sa iglesyang ito, tinuruan tayo ng tamang pangangaral ng salita ng Diyos ng ating beloved parents in the Lord. Amen. So tayo po mga minamahal ay pinagpala. Praise God. Alam ko po na napalakas ng ulan kanina, subalit nandito po kayo. Amen. Bagamat na yung ating isang sasakyan ay nandoon sa dako ng butuan para sa ating coming crusade, pero sinikap po ninyo na kayo makarating dito para sumamba sa ating mahal na Panginoon. Amen. Alam ko na hindi mahirap, hindi maliit na sakripisyo ang ginagawa ninyo mga minamahal, subalit hindi lingid yan sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng ating ginagawa para sa mahal na Panginoon, merong gantimpalang nakalaan. Amen. Para sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. So alam ko po na tayong lahat ay uhaw sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So napakalaga na ating pag-aaral sa umagang ito, kaya iniling ko po na makari. Meron tayong ballpen, meron tayong papel, meron tayong banal na kasulatan na tayo makinig ng maigi para po mga minamahal tayo po rin po ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Napakapalad natin. Bakit? Sapagkat dito sa atin, mga minamahal, malaya tayong nakapagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Doon sa Spain, mga minamahal, nagsasuffer po sila ngayon doon. Amen. Sapagkat nagkaroon ng blackout, mga minamahal. Sabi po ng mayor doon o yung mga mayor doon, sabi na, at this time, it is impossible to predict when the situation will be tinatawag na normalize. So, bakit wala silang kuryente? Blackout, nagkaroon ng mga chaos. Yung mga shutting off traffic lights and causing chaos at airport, train stations, and the roads. Cutting phone services, at tinatawag na ATMs, yung mga ATM walang mag-function. So, grabe ang hilang kahirapan dahil nagdidepend sila sa electricity. Everybody say amen. So, kung walang electricity, burn out, naranasan natin dito no, nagkaroon ng Odette. Almost 1 month, walang kuryente, napakahirap. Amen? No, talagang hirap na hirap tayo noon, mga minamahal, walang kuryente.
Pagdating ng gabi, hindi mo alam kung paano matulog dahil ang daming lamok. Ang init pa. Amen. So mga minamahal, paano kaya sila doon, mga minamahal, nag-defend sila sa electricity, mga minamahal. So walang phones call, walang yung mga traffic stations, mga minamahal, o yung traffic, mga tinatawag ng mga train station, hindi umaandar. Amen. So nagkaroon sila ng chaos doon. So talagang mahirap para sa kanila. So hindi pa nila manormalize kung kailan masettle nga, manormalize ang sitwasyon. Mga minamahal, kaya ipasama natin sila sa prayer. Meron tayong kapatiran din doon sa dakupo ng Spain, sa Barcelona. Amen. Purihin natin mahal na Panginoon. So hindi natin alam ang mga pangyayari minsan dumarating. Amen. So ipag-pray natin ang mga tao na sila'y makakilala din sa ating mahal na Panginoon. Amen. So, dito ng ating crusade sa dako ng Sindangan, mga minamahal, pinagpala ng ating mabait na Diyos, sapagkat nakapagbautismo tayo ng more than 160 souls. Amen. At merong 5 Muslim doon na mga sister na nakaabaya pa tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. So, tomorrow, Sunday, mga minamahal, ipag-pray natin ang ating crusade sa dako ng Giulngan na pagpalain din ang ating mahal na Panginoon. Ebarsi, Amen. Sa tayo po'y tuloy-tuloy mga minamahal sa ating pong topic, spiritual thirst. From the book of Psalm, chapter 42, verse 1 and 2. Kindly. From the book of Psalms, chapter 42, verses 1 and 2. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 42, ang talatay 1 hanggang 2. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauaw sa tubig ng mga batis, gayong humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos, kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Amen. Pakpakan natin atong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Sa spiritual thirsty, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, na my soul thirsteth for God. As waters, mga minamahal, is essential for physical life, so God and the presence are tinatawag na essential for satisfaction and wholeness of life. Amen. So, ang sabi ni Haring David, ako'y nauuhaw sa Diyos. Kung paano ang usa ay umihingal sa kauhawan, ganon ako nauuhaw ang aking kaluluwa sa Diyos. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Kung paano daw po yung usa na umihingal sa kauhawan sa tubig, ganon umihingal ang kanyang kaluluwa sa pananabik sa Diyos. Amen. So ang bawat Kristiyano pala kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong damdamin. Amen. Magkaroon tayo ng ganitong damdamin para sa mahal na Panginoon. Sapagkat ito'y napakalaga, mga minamahal, na tayo laging nauuhaw sa mahal na Panginoon. Sabi nga po, the foundational requirements for godly living is to hunger and thirst for righteousness, for the presence of God, for the communion with God, for the fellowship of the Holy Spirit. Amen. For the Word of God. Yang bawat Kristiyano pala kailangan magkaroon ng ganitong damdamin na tayo nauuhaw sa Diyos. Kapag, ibig sabihin mga minamahal, kung mamatay ang ating kahuwawan sa Diyos, mamamatay ang ating spiritual. Amen. Pag namatay yung kauhawan mo sa Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, mamamatay din yung spiritual na buhay mo. Hindi mo nahanapin ang mahal na Panginoon. Wala ka nang pakialam sa presensya ng Diyos. Hindi ka na nauuhaw sa matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Mamamatay ang iyong spiritual na buhay. Amen. So ang Kristiyano, kagaya ni Haring David, my soul thirsteth for God, sabi niya. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, kung paano ang usa ay humihingal, nauuhaw sa tubig. Ganon ang aking kaluluwa, humihingal, nauuhaw sa presensya sa mahal na Panginoon, sa pananabik sa Diyos.
Ever see, amen? So tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, ito'y kinakailangan for satisfaction and wholeness of life. Ever see, amen? Ito'y kinakailangan sa Kristiyano for satisfaction and wholeness of life. Kung hindi tayo mauuhaw sa presensya ng Diyos, mga minamahal, hindi kompleto ang buhay ng Kristiyano. Ever see, amen? Amen. Hindi ka masatisfy. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, so the true believers will hunger and thirst for God and His grace, blessing, and supernatural activity in their lives. So kinakailangan pala ito, mga minamahal, na tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos. To stop thirsting for God is to die spiritually. Ever see, amen? Kapag hindi na tayo nauuhaw sa mahal na Panginoon, hindi ka nananabik sa mahal na Panginoon, parang normal lang sa'yo kahit walang Diyos, kahit hindi ka makapagpuri, hindi mo madamang presensya ng Diyos, parang normal na lang sa'yo, mamamatay ang iyong spiritual. Ever see, amen? Amen. So, bandayan po natin, mga minamahal, habang tayo naglilingkod sa Diyos, kailangan tayo nauuhaw lagi sa presensya ng mahal na Panginoon. Ano pong sabi ng Matthew chapter 5 verse 6? Kaya hindi basahin mo natin ng Matthew chapter 5 verse 6. From the book of Mark, chapter 5, verse 6. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Amen. No, Matthew 5:6. Matthew chapter 5 verse 6. Dito po sa Ebanghelyo ng Mateo, Kapitulo 5, ang talatay 6. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa English, mga minamahal, blessed are those who hunger and thirst, mga minamahal, after righteousness, for they shall be filled. Ibig sabihin, mga minamahal, this is one of the most important verse in the Sermon on Mount, mga minamahal. Bakit importante ito, mga minamahal? Praise the Lord. The foundational requirements for godly living is to hunger and thirst for righteousness, for the presence of the Lord. Ever say amen? Amen. Bakit po, mga minamahal, ito'y makikita natin sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses, ipinapakita ni Moses na siya'y nauuhaw sa Diyos. Ever say amen? Sa panahon ni David, sila'y nauuhaw sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Sa panahon ni Apostol Pablo, ganun din, lahat, halos sila nauuhaw sa mahal na Panginoon. Ito yung ating nararanasan sa ating paglilingkod ngayon. Ever say amen? Bakit tayo bumalik-balik dito? Bakit, mga minamahal, yung ginagawa natin dito, mga minamahal, mula na tayo makakilala sa mahal na Panginoon, walang pagbabago. Tayo po'y nagpupuri. Kapag naramdaman natin ang presensya ng Diyos, nandun na yung satisfaction, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? Nandun na yung happiness, nandun yung contentment, nandun na yung kagaligayahan. Pag hindi tayo nakapagpuri, hindi tayo makadama sa presensya ng Diyos, parang empty yung buhay natin. Ever say amen? Parang napakalaki ng kulang. Kahit kami manggagawa, mga minamahal, isang araw lang hindi ka magpagpuri, ibang mararamdaman mo sa sarili mo. Ever say amen? 2 araw hindi ka nagpuri, iba nang mararamdaman mo, 3 araw, napaka-dry na ng pakiramdam mo, mga minamahal. Bakit? Ito pala, kinakailangan pala natin ito, lagi nating kauhawan ang presensya ng Diyos. Ever say amen? Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, Exodus, chapter 33, verse 13, kindly, at italon natin sa 18. From the book of Exodus, chapter 33, verses 13 and 18. And 18. 13 and 18. Verse 13. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Verse 18. Verse 18. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Amen. Dito po sa aklat ng Exodus, Kapitulo 33, ang talatay 13, talon sa 18.
Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala na ano ba't ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin at akalain mo na ang bansang ito ay iyong bayan. 18. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalayan ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. Everybody say amen. So ito po ang kanilang mga pangungusap sa mahal na Panginoon habang kinakausap nila ang Diyos. Ganito sila nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Kung ako'y nakasumpo ng habag at biyaya sa iyong paningin, ituro mo sa akin ang iyong daan, everybody say amen, na aking dapat lakaran, na dapat gawin. Ganon din sa atin mga minamahal. Nandoon yung ating pagsusumamo, mga minamahal, na ituro sa atin ng mahal na Panginoon, ipakita mo sa akin, idinadalain ko ang iyong kaluwalhatian. Inihiling natin ang kapuriang kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Amen. Ang kaluwalhatian, ibig sabihin ng glory ng mahal na Panginoon, ang presensya ng Diyos. Inihiling natin every time na tayo umawit at Dulce Choir, kahit medyo may edad na sila, sinisikap nilang sila'y umawit, magbigay papuri, pasalamat, sapagkat hinahanap nila ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa edad nilang ito, mga minamahal, 60, 70, 80, nandito pa rin kasama natin sa pagpupuri sa ating overnight prayer. Napakalayo pa ng kanilang mga bahay. From here, mga minamahal, travel pa ng almost 1 hour para makauwi bago sila makapagpahinga sa kanilang mga tahanan. Subalit sinisikap nang sila'y pumunta rito maaga pa para ihanapin ang kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ganon mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, si Moses. Ganon siya kauhaw sa presensya ng Diyos. Kaya mga minamahal, dahil gusto niyang maunawaan ang kalooban ng Diyos, ay umakyat sa bundok ng 40 araw, 40 gabi. Nagpasting si Moses ng 40 days and 40 nights walang tubig para hanapin niya ang mahal na Panginoon, ang katwiran ng Diyos. Amen. Amen. Ang ating beloved pastor, umaabot ng 19 days walang tubig. 40 days, several times. 60, 80 days. Mga minamahal na pag-aayuno. 40 days. How many times? Dahil hinahanap niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Nagkikisuyo, nagmamakaawa sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Oh, purihin, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito ang itinuturo nila sa atin. Ito ang tinuro ng ating beloved parents in the Lord. Nandito tayo magdamagan, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Hinahanap natin ang kaluwalhatian dahil nauuhaw tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Anong sabi mo ng Psalm chapter 63? Psalm chapter 63 verse 1. Pakibasa mo natin ang Psalm 63 verse 1. From the book of Psalms, chapter 63, verse 1. O God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My Sige, flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is. Tuloy-tuloy mo na, sige anak. Tuloy-tuloy mo na basa. Verse 2. Verse 2. To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Amen. Sige. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 63, ang talatay 1 hanggang 5. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy, tumingin ako sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi, sa gayoy, pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong mga pangalan, at
ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba, at ang bibig ko'y pupuri sa iyo ng masayang mga labi. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ang mga ating nabasa, ito yung ating ginagawa ngayon. Everybody say amen. Sa verse 1, mga minamahal, ano sabi ng unang talata sa verse 1 sa Tagalog? Mga minamahal, sabi po ng verse 1, hahanapin kitang maaga. Everybody say amen. Maaga, madaling araw pa, hinahanap na natin ang mahal na Panginoon. Kaya gumigising tayo ng madaling araw. Minsan, ginigising tayo ng mahal na Panginoon. Hinahanap natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Nauuhaw tayo sa Diyos. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, ito ang damdamin natin kapag tayo po ay nauuhaw sa mahal na Panginoon. Pinanabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Everybody say amen? Sa gayoy, tumingin ako sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kalwalhatian. So napakabait po ng mahal na Panginoon. Tinuruan tayo kung paano hanapin ang mahal na Panginoon. At nasumpungan natin ng Diyos. Everybody say amen? Amen. Naramdaman natin ang comfort ng banal na presensya ng Diyos kapag tayo hinahanap natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kapag hinahanap mo ang Diyos, mga minamahal, ng ganitong klaseng paghahanap, masumpungan mo ang mahal na Panginoon. Kaya ang Kristiyano, kailangan magkaroon tayo ng kauhawan sa mahal na Panginoon. Kauhawan na nauuhaw ka. Gusto mong hanapin ang mahal na Panginoon. Nung ako'y baguhan, mga minamahal, hindi naman sa pagmamayabang, pagmamapuri, maghahanap ako ng bundok. Ako pala mag-isa noon. Walang gawain sa amin. Malayo ang Manila. 1984. Wala pang mga outstation. Ang gagawin ko mga minamahal, magdala ko ng damit. Akit ako ng bundok. Hindi ko alam anong bundok. Basta't akit, maghanap ako ng bundok. Akit ako sa bundok. Doon ako magdamag. Ako nakaluhod doon. Nakataas yung kamay. Mga hinahanap ko ang mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Yun mga nararamdaman ko mga minamahal. Kaya yun pala ang damdamin ng totoong tao talagang mahanap sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Magdamag, halos nagbabasa ng banal na kasulatan. Ilang chapter, 60 chapter, 80 chapters, mga minamahal. Ilang oras, mga minamahal. Ganun pala, napakasarap ang damdamin kapag tayo inahanap natin ang mahal na Panginoon. At pagdating ng madaling araw, mismo ang Diyos, nandiyan ang mahal na Panginoon, makaamoy ka na napakabango sa loob ng kwarto. Yun ang tinatawag na Jesus is the Rose of Sharon. Ever say amen? Maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Nandun ang mahal na Panginoon. Kapag hanapin mong masikap ang Diyos, masumpungan mo siya. Kapag hinahanap natin ang mahal na Panginoon ng masikap, masumpungan natin ang mahal na Panginoon. Kapag nauuhaw ka sa mahal na Panginoon, bubusugin ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ipadaman niya sa iyo ang kanyang banal, matamis na presensya. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, the word of hunger for the presence of the Lord, for the presence of God, and for the word of God. Book of Psalm, basahin ninyo sa inyong bahay, mahaba yan. Book of Psalm, chapter 119, beginning verse 1. Napakahaba ng versicle of the longest chapter in the book, in the Bible, Psalm chapter 119. Yan ay paghahanap lahat sa salita ng Diyos. Ever say amen. Pagdidefende sa salita ng Diyos. Mga minamahal. Basahin lang natin muna ang verse 47 sa Psalm, chapter 119, verse 47. I-jump natin sa 50. Dahil dalawang verse lang muna, sige. Pero basahin po niyo yan sa inyong mga bahay, napakalagan yan, sige. From the book of Psalms, chapter 119, verses 47 and verse 50. And I will delight myself in thy commandments, which I have loved. Verse 50. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 119, ang talatay 38 at 47. Pagtibayin mo 47
Pagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. 47 and 50. At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, iniibig. Verse 50. Dito po sa 50, ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Oh, everybody shout, praise the Lord. Yun po ang kahalagaan ng salita ng Diyos. Everybody say amen. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati. Kapag tayo pala'y napipighati, ang kaaliwan natin ang salita ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Kapag tayo nasa affliction, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaaliwan. Higit sa lahat. Everybody say amen. Kapag ang may problema tayong inaharap, anumang klaseng problema, problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa asawa, problema sa financial, problema kung saan, ang salita ng Diyos ang ating kaaliwan sa ating kapigatihan. Sapagkat binuhay ako ng iyong salita, isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Binuhay ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nagpapalakas ang salita ng Diyos sa atin. Ang salita ng Diyos ang ating kalakasan, panahon na tayo na sa kapigatian, panahon na tayo na sa mga problema sa buhay, sa daigdig na ito. Ano mang klaseng problema ang inaharap natin? Maraming problema. Amen. Pero ang salita ng Diyos ang ating bubulay-bulayan, ito ang magbibigay sa atin ng tinatawag na comfort. Ever say amen. Kaaliwan. Pag maalala mo ang pangungusap ng mahal na Panginoon, anak, maramdaman, maaliw ka sa mga salita ng Diyos at mabubuhay ka. Everybody say amen. So mga minamahal, ito ang napakalaga ng ang ating kahawawan sa salita ng Diyos. Mga minamahal. Kaya, kung gusto natin talagang tayo mapalapit sa Diyos, mga minamahal, meron akong i-suggest sa inyo, tanggalin yung Facebook, tanggalin yung YouTube, ilagay nyo sa Bible ninyo, Word of God, mga minamahal, hindi maagaw yung inyong focus sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero kung kaya niyo may Facebook dahil meron tayong gawain, okay lang. Meron tayong YouTube. Pero kapag hindi mo kaya, hindi mo kayang kaglabanan ba? Imbes na mo gawain ang pinakaanaliwan mo, kinaaliwan mo kung ano-anong tinitingnan mo dyan, i-close mo yan, mga minamahal. Mga minamahal, mag-focus ka muna sa spiritual. I-revive mo muna ang iyong spiritual. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung buksan mo ang Word of God, magbibigay ng buhay, kaaliwan sa iyo. Everybody say amen. Kung hindi mo kaya na labanan, dahil magdamag kang nakapokus dyan sa mga online games, mga kung ano pinapanood mo, i-stop mo yan. Mga minamahal, mag-focus ka sa Word of God. Ang salita ng Diyos ang magre-revive sa iyo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Diyan mo mapapatunayan na talagang gusto mong ma-revive sa spiritual. Noong araw, wala mang Facebook, wala mang YouTube. Everybody say, amen? Mas payapa yung isip mo. Everybody say amen. Mas payapa kang naglilingkod sa malapan, mas mainit ka sa paglilingkod sa Diyos. Mas malapit sa iyo ang presensya ng Diyos. Everybody say amen. Mas malapit ka, makipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Before ka matulog, imbis na Facebook, imbis na YouTube, lumuhod ka. Hanapin mo ang presensya ng Diyos. Ang Diyos ang makipag-usap sa iyo. At ipagtulog mo, kausapin ka ng Diyos sa panaginip. I-revive ka na. Ito, sinasabi ko, ang Diyos gusto ng Panginoon mapalapit siya sa iyo. Everybody say amen. Gusto ng mapalapit siya sa iyo. Kakausapin ka ng Diyos sa panaginip. Totoo ito, mga minamahal. Kausapin mo ang mahal na Panginoon before ka matulog. Pagtulog mo, kakausapin ka ng mahal na Panginoon. Pag hindi nangyari, sabihin nyo sa akin, sinungaling ako, mga kapatid. Everybody shout, praise the Lord. Kahit gusto ng Diyos, mas gusto ng Diyos na maging malapit siya sa iyo. Gusto ng mahal na Panginoon na kakausapin ka niya. Mas gusto ng mahal na Panginoon na gusto niya lagi kang malapit sa Kanya dahil nananabik ang Diyos sa iyo. Everybody say, praise the Lord.
Gusto makigsuot kanimo ang Ginoo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, ito'y tunuturo natin para mapalapit tayo sa mahal na Panginoon. Dahil ito ang ginagawa ng kaaway para ma-divert yung focus mo sa spiritual na bagay. Minsan nakalimutan mo na ang kapaka-importante, ang kausapin mo ang mahal na Panginoon. Magkaroon ka ng quiet time sa Diyos. Napakasarap ang mahal na Panginoon makipag-usap sa iyo. Aliwin ka ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Hunger and thirst for the fellowship of the Holy Spirit. Uhaw ka sa presensya ng Diyos sa Holy Spirit. Mga minamahal. Uhaw ka, mga minamahal, sa relation na tinatawag communion of Christ. Mga minamahal. Itinatawag na righteousness, kingdom power, and the return of the Lord. Ito yung kagalakan natin, mga minamahal. Kaya, back to basic tayo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Balik tayo sa uno. Balik tayo sa umpisa. Kung paano tayo nagsimula sa paglilingkod sa Diyos, balikan natin yun, mga kapatid. Amen. Dahil kapag hindi nyo binalikan yon, unti-unti kayong aagawin. Unti-unting mawawalay kayo sa presensya ng Diyos. Unti-unting lalayo sa inyong mahal na Panginoon. Mga kapatid, sayang ang kaligtasan nating nasumpungan. Everybody say amen. Sayang ang ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Sayang ang nakalaan na buhay na walang hanggan sa atin. Mga minamahal, kailangan talagang magkaroon tayo ng wisdom. Everybody say amen. Nagmumula sa mahal na Panginoon. How to overcome this sinful world. Everybody say amen. We are living in the world that is worse than before. Perilous time. Mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, be wise, be vigilant. Everybody say amen. Magpakaingat, be vigilant, be wise. Bakit? Nandito tayo sa mga uling araw. Kaya ang kaaway, grabe ang atak ng kaaway. Mga minamahal, merong solusyon yan. Merong wisdom galing sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Merong Espiritu Santo ang Diyos magbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, katalinuhan kung paano natin isagawa ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Habang tayo nagkukursada, nakikita ko yung mga taong uhaw sa mahal na Panginoon, mga matatanda na sila. Hindi nila alam kung paano magpuri sa Diyos, mga ignorante. Hindi na alam kung totoong Diyos sa buhay nila, hindi. Totoo bang may Diyos o wala. At pinapakita ng mahal na Panginoon on the spot, pinapakita ng Diyos sa kanilang kapangyarihan ng Diyos. Sila'y umiiyak, mga minamahal. Talagang pupurihin natin ang ating mabait na Diyos. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Everybody say amen. Pinapakita ng Diyos yung kamanghamangang kagila-gilalas na gawa para ang tao maniwalang may Diyos. Para ang tao lumapit sa mahal na Panginoon. Na merong Diyos na umiibig sa kanila. Gusto silang dalhin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya kailangan nating ma-revive. Every believer needs and experience revival from time to time as they walk with God. Everybody say amen. Amen. So mga minamahal, kinakailangan tayong ma-revive, mga minamahal, praise the Lord, sa ating paglilingkod sa Diyos. Merong sikreto dyan. 4. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Apat na tinatawag na requirements at merong pagpapalang ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Will heal their land, will revive them. Everybody say amen. Will heal their land. Pagalingin ng Diyos yung karamdaman natin sa spiritual. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord, hallelujah. So ito ang gagawin natin. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Huwag nating sayangin ang presensya ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang Diyos umiibig sa atin. Nauuhaw ang Diyos
lagi sa ating pagmamahal sa Kanya. Nauuhaw ang Diyos sa atin, mga minamahal. Pero nandito tayo sa mapanganib na mundong ibabaw na ito. Grabe ang kaaway, mga minamahal. Minsan ako'y umiiyak, malapay na sabi ko, mahal na Panginoon, kung maaari mag-rapture na habang nandito pa kami. Baka pagdating ng araw, baka mawalay kami sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say amen. Sana mahal na Panginoon, kung kalooban mo, mag-rapture na lang para sama-sama na kami dyan sa iyong kaharian. Napakahirap, mga minamahal, sa panahon ngayon. Everybody say amen. Napakahirap. Pag nakikita ko ang bigat ng problema, nakita ko mga kabataan, napakabigat, mga minamahal, ng dinadala. Mga minamahal, alos ilang oras na lang ang tulog, mga minamahal, para sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang problema, tumatanda kami, humihina ang katawan. Ever say amen? Amen. So nawa, mga minamahal, wag nating pabayaan ang paglilingkod na ito, mga minamahal. Kung sino man ang mauna sa atin, mauna man kami, mga minamahal, ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Pag hindi nyo pinagtrabaho ang inyong kaligtasan, kawawa ang inyong kaluluwa, mga minamahal. Amen. Ang buhay may katapusan, matanda na kami. Ako talaga inaamin ko ng marami na akong naramdaman. Ever say amen? Hindi ko na sinasabing haba pa yung buhay ko, mga kapatid. Mga minamahal. Pero kailangan maintindihan ninyo ang pagpalilingkod sa mahal na Panginoon. Strive to enter into the narrow gate. Sabi ng Biblia, magsumikap kayong magsipasok sa makipot na pintuan sa maluwag ang daan patungo sa kapamakan. Makipot ang daan patungo sa langit. Everybody shout, praise the Lord. Mauhaw tayo sa presensya ng Diyos. Kailangan maramdaman natin, nauhaw tayo sa mahal na Panginoon. Sikapin natin, ipadama natin na tayo nauhaw sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Sapagkat kung tayo nauhaw, bubusagin tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo magtagal, mga minaman, tayong lahat ay tumayo. At tayo mawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni Haring David, kagaya ng usa na umahanap ng tubig, humihingal sa kauwawan sa tubig, ganoon ang aking kaluluwa, humihingal sa kauwawan sa presensya ng Diyos. Mga minamahal, tayo naway na mauhaw sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Umawit po tayo sa ating mabait na Diyos. Mga minamahal, praise the Lord. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya.
pasalamatan. Kay buti mo nagkilagan sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay isang pag-ibig. Lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay isang pag-ibig. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nagkilagan sa buhay ko, Ama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kaluluwa, nunod mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay isang pag-ibig. Ang lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay isang pag-ibig. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nagkilagan sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay isang pag-ibig. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay isang pag-ibig. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nagkilagan sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay isang pag-ibig. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay isang pag-ibig. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nagkilagan sa buhay ko, Ama. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nagkilagan sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay isang pag-ibig. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay isang pag-ibig. Hindi ko mapigilan, ika'y pasalamatan. We hunger for your presence, O Lord. We hunger for your presence, O God. Revive thy children, O God. Hallelujah. Lord, that's it. Ang puso ko, ikaw ay isang pag-ibig. Lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay isang pag-ibig. Hindi ko mapigilan, ika'y pasalamatan. Kay buti mo nagkilagan Sa ating kalagitnaan ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, nais ng Diyos na tayo pusugin sa kanyang banal na presensya. Touch my brethren, Lord. Touch your children, O God. Revive us, Lord. Hallelujah. Lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay isang bitin. Hindi ko mapigilan na
ko mapipilitan, ika'y pasalamatan, kay buti mo nagkilatan sa buhay ko Ama. Kay buti mo nagkilatan sa buhay ko Ama. Kay buti mo nagkilatan sa buhay ko Ama. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. We hunger for your love. We hunger for your presence, O God. Hallelujah. 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 Mga minamahal, tayo po sama-sama dumalangin sa umagang ito sa ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilat mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, narito kaming lahat, O Diyos, minsan pa nagsasumamo, patawarin sa aming mga pagkukulang. Mahal na Panginoon, dalangin ko palakasin mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos. Mahal na Panginoon, balik ang aming unang pag-ibig sa iyo. Nagdagan mo ang aming pag-ibig, pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat, O Diyos. Dagdagan mo ang aming kasigasigan. Ibalik mo ang aming katatagan sa aming paglilingkod na ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Dakilang Diyos, palakasin mo po sila. Pangawakan mo kaming lahat hanggang sa iyong pagbabalik. Maging sa aming mga malis sa buhay, sa aming pamilya, sa aming mga anak. Patuloy mo kaming kahabagan, O Diyos. Pagpalain mong sambayan ang aming beloved parents in the Lord. Pong sambayan ang beloved Almeida family. Pagpalain mo lahat ng kapatiran, O Diyos, sa buong daigdig. I-revive mo kaming lahat sa gabing ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lutasin mo mga problema, pagalingin mo mga karamdaman, palakasin mo po sila, pagpalain sa lahat ng bagay, financial, material, lalo tigit sa spiritual. In the name of Jesus, in Jesus' name. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo mo, amin na mahal, cast out ang mga karamdaman, dakilang Diyos. Aming ginagamit ng iyong dakila at banal na pangalan na sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa mga kapatiran, mga problema, pag-alilangan, doubts, unbeliefs, lukewarmness, cast out in the name of Jesus. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, problem be solved in the name of Jesus. Make them strong, Father, in the mighty name of Jesus. Bless us, Father, in Jesus' name. Sickness be healed and be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pagpapapuri, pagpasalamat sa mahal na Panginoon, pwede po tayong lumukso. Huwag na tayong sumigaw ng malakas, mga minamahal. Mahina na lang po, mga minamahal. Sabihin natin, hallelujah, praise the Lord. Huwag na pong sumigaw, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless po, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo pinadako sa ating announcement. Ating po pananambahan po, araw po ng linggo. Magsimula po tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Araw po ng Biyernes, ganito, 9 to 3. At araw po ng Wednesday, 5 to 9, mga minamahal. Yan po ang ating gawain. At meron tayong programa sa YouTube at saka Facebook page. Mga minamahal, GMCIM Cebu Central Visayas. Sa main church, GMCIM Central Church, mga minamahal. Meron tayong programa sa Jesus Miracle Hour every night except Sunday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Purihin po ating mabait na Diyos at isama natin yung ating crusade sa Sunday, mga minamahal, sa dako ng Gihulngan, Negros Oriental, at saka this coming 17 and 18 sa dako po ng Magsaysay, Butuan City, Mindanao. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Yan po ang ating mga karagdagang announcement. At wala na tayong ibang announcement, mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. At bigay kong pagkakataon po sa ating beloved Mother ako lang po mag-pray, tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, dakilang na mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, muli kami nagpapasabot ng aming taos-pusong pasasalamat, O Diyos, sa buong magdamag. Taglay namin ang kalakasan na gumula sa iyo. Maraming salamat sa mga prayers ng aming beloved pastor, beloved children, sa aking kamanggagawa. Maraming salamat sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin, sa paglangis mo, sa banal na gawain.
at sa aming paghiwa-hiwalay sa umagang ito. Ingatan mo pong mga kapatiran para tingin mo at pauwiin mo hati. Ligtas sila sa mga disgrasya, aksidente sa kalandaraanan. Gabayan mo po sila at ibalik sa araw po ng lingkod sa aming pananambahan. Ito pong aming samot panalangin. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. So wala po tayong service ngayon. Ando po sa aming crusade po. At mag-hits na lang po tayo sa ibang mga kapatiran. God bless you po. We love you in the Lord. But our dearest Jesus loves you po. God bless you all po. Praise the Lord. Magpalayas po dito.